Yung kidney na dinonate ni Bongbong Marcos sa ama, ni-reject ng katawan ng mismong ama niya. Wow! Gumawa ako ng madali ang research. 5 minutes. Pinagtugma-tugma ko lang yung mga news. Nag-ugat kasi yan dito sa video na to. O sige, panoorin natin. Kadaldalan mo kasi Claire Castro para mapabango mo lang yung pangalan ni Bongbong Marcos Sige, pakinggan natin to. Parang may nabasa ako sa isang news na ang ating Pangulo ay nag-donate ng kanyang kidney sa kanyang ama. Okay, nag-donate daw yung Pangulo ng kidney sa kanyang ama. Maliwanag naman yan. Ito yung susunod. Paano po kayo makakapag-donate ng kidney ang isang tao na hindi healthy? Paano daw makakapag-donate yung isang tao na hindi naman healthy? Kasi nga, ang sinasabi ni Senator Amy Marcos ay simula pa nung teenager, si Bongbong Marcos ay tumitira na siya. Ngayon, ito yung 5 minutes research ko ha. Yung iba pwedeng mag-deep dive na mag-research. Ito, madalian lang talaga. Pero, meron akong nakitang kakaiba. Okay. Punta natin dito. Tandaan natin yung mga dates. Galing ito sa Gulf News. Bongbong donated kidney to his father. Okay. Ferdinand Bongbong Marcos, Ilocos Norte Governor, has admitted having donated one of his kidneys to his father, former dictator Ferdinand Marcos, in 1983. Tandaan nyo yung date, 1983. So, ang sinasabi dito, si Bongbong Marcos daw ay inamin niya na nag-donate nga daw ng kidney sa kanyang ama. Siyempre, isa lang. Hindi naman pwedeng dalawa, di ba? Okay. Bongbong in a TV interview said, yes, in 1983, he needed a kidney and I was a good match. So sabi ni Bongbong Marcos sa isang TV interview na totoo daw, oo, noong 1983 na nag-donate nga siya ng kidney kasi good match daw siya. Kasi malaki yung probability, yung possibility na magiging good match kasi nga anak niya. Okay. Congresswoman Amy Marcos said, that was probably the worst day of my mother's life. Two of the people she loved the most were in the operating room. So, pwedeng nangyari nga na nag-donate si Bongbong Marcos ng kidney sa kanyang ama. Kasi, sinabi din ng noon ni Congresswoman Amy Marcos na yun na yung pinakamahirap na araw ng kanilang nanay kasi nakikita niya na yung dalawang taong mahal niya ay parehong nasa operating room. Okay. Ngayon, puntahan naman natin ito. Tandaan ha, sabi ni Bongbong Marcos in 1983. 1983. Okay. Puntahan natin ito. Galing naman ito sa time.com. Hindi ko alam kung ano to. US daw to, US. A man of many parts. May clue dito, guys. Na parang si Bongbong Marcos, nag-donate nga siya, pero na-reject. Di ba sabi ni Claire kanina, paano makakapag-donate yung isang tao kung hindi healthy? Tandaan nyo na, 1983 ha. Okay. Ferdinand Marcos never publicly admitted to the 2 kidneys transplant he received in the early 80s and only few intimate and family retainers knew about the operations. So, hindi daw publicly inamin ni Ferdinand Marcos Sr. na nag-transplant daw siya ng kidney 2 beses pa. Okay, in the early 80s. Mga immediate family lang daw or intimate families at mga ibang mga pamilya yung nakakaalam ng operasyon. So, 2 pala. Okay. Now,
With the old dictator safely gone, some details are surfacing, including the identity of the donors. Ayan. Noong 1990 to o yan o, nagsusurface na daw o lumilitaw na yung pagkakakilanlan ng mga donors. Donors, S. So, dalawa. The first kidney transplanted in August 1983. Balikan natin ha. The first kidney transplanted in August 1983. Sabi ni Bongbong in a TV interview said, yes, in 1983, he needed a kidney and I was a good match. So, but, tingnan nyo dito, came from a soldier in Marcos Presidential Security Command. Galing daw sa sundalo ni Marcos mula sa Presidential Security Command. Hindi kaya gusto lang nilang pagtakpan na si Bongbong ang nag-donate? Kasi never niyang inadmit publicly na nag-transplant nga siya ng 2 beses ng kidney. Kasi kung mababalitaan noon na itong si Ferdinand Marcos Sr. ay nanghihina na, lalakas yung puwersa ng mga tao noon na patalsikin na siya. Naiintindihan ko tong part na to na itinatago nila yung totoong kalagayan ng kalusugan ni Ferdinand Marcos Sr. Pero dito, the first kidney transplanted in August 1983. Si Bongbong, sinabi niya na nag-donate nga siya ng kanyang kidney sa kanyang ama noong 1983. Maliwanag sa binasa natin kanina. Pero sabi galing sa soldier ni Marcos, yung matanda. Pero di ba, sundalo din si Bongbong Marcos. Eto malala. This organ was rejected, leaving the Filipino leader fighting for his life just as his exiled rival Nino Aquino was returning to Manila, quote-unquote, open close, and assassination. So, kung sinabi ni Bongbong Marcos na nag-donate siya ng 1983, yan maliwanag sa news. At ito ay tumutugma sa the first kidney transplant in 1983. So si Bongbong Marcos nga yung unang nag-donate ng kidney sa kanyang ama. Ang problema, this organ was rejected. Tanong, yung sagot ni Claire Castro kanina sa reporter, papaano makakapag-donate yung isang tao ng kidney kung hindi healthy? Dito, pwede nating ma-derive, which is hindi ko sinasabing yun ang totoo, nagbabase lang tayo sa articles, na yung unang organ na dinonate napapunta sa matandang Marcos ay galing kay Bongbong Marcos kasi nung 1983 yun. At na-reject. So, pwede nating i-derive na itong si Bongbong Marcos ay hindi na healthy. Perfect match sila. Good match sila. Pero ni-reject yung katawan ng matandang Marcos. At nagbabasa lang tayo nagko-connect lang tayo ng dots dito Ulitin natin. Inamin ni Bongbong Marcos noong 1983, nag-donate nga siya ng kidney sa kanyang ama. Ang unang transplant ng matandang Marcos ay noong 1983. Galing sa sundalo daw niya, pero ni-reject ng kanyang katawan. Healthy ba si Bongbong noon? Kahit good match, bakit ni-reject kung good match? Healthy ba yung kidney ni Bongbong Marcos noon?
Tayo nagtatanong lang, nagko-connect lang ng dots. Another transplant was performed in November 1984. So dahil rin-reject yung una, which is presumably dito sa kinukonek natin, kay Bongbong Marcos na kidney, ni-reject. So nagpa-transplant ulit ng 1984. The donor this time was the 22-year-old son of Marcos' longtime Mazur. Yung anak daw ng masahista ni Marcos. According to the old Marcos loyalists, both young men were happy to serve their leader in such a manner. So, ibig sabihin, nabuhay si Ferdinand Marcos Sr. dahil sa pangalawang transplant. Tinanggap ng kanyang katawan. But not long after, namatay na din siya. Kidney failure siguro, ewan ko. So, conclusion. Kung inamin ni Bongbong Marcos na noong 1983, ulitin lang natin ha, para maliwanag. Balita lang to ha, news article lang to ha. Yun din ang basehan ni Claire Castro. Article 10. 1983, inamin ni Bongbong Marcos na nag-donate siya ng kidney sa kanyang tatay. 1983, unang operasyon ng kanyang ama. Nireject ng katawan. 1984, may transplant ulit. Tinanggap ng kanyang katawan. So, alin doon ang healthy? Kay Bongbong Marcos o yung anak ng masahista ni Marcos? Na-connect natin lang yung dots sa articles. Again, hindi ko sinasabi na tama yung sinasabi ko. Ako, nagko-connect lang ng dots ng mga articles na basehan din ni Jose Claire Castro. Siguro, ito yung nabasa niya na article. Pero hindi niya alam may isang article. Baka hindi rin niya alam na 2 beses na transplant ng kidney si Ferdinand Marcos Sr. Yun lang. Walang iyakan music ha. Bye-bye.